Maswerte ka kapag kumakain ka ng 3 beses sa isang araw. Pero opposite ito sa situation ni Laika. So makikita nyo yung kinakain niya is toyo lamang and rice. And na-feature po siya sa KMJS kasi very unique yung kaso niya na kung saan makikita mo na nakakaawak talaga yung situation niya na as compared sa mga classmates niya is pinagtitiisan niya yung ganyan pagkain every day. Kilalanin natin bilang siya si Laika, ang na-feature na grade 3 student sa Sultan Kudarat na kung saan ikinaantig ng puso ng mga netizens yung situation niya. So, makita nyo na nutritionally imbalanced yung kanyang katawan dahil halos everyday ganyan yung kinakain niya. Yung rice, tapos yung toyo lang or yung soy sauce as yung ulam niya. And kapag i-base mo sa nutrition, yung rice contains carbohydrates, yung starch o diba? Tapos yung toyo contains more salt. Then parang may kulang pa. So kulang ng protein. Kaya as in parang undernourished si Laika. Tapos may kita mo talaga sa situation niya, sa socio-economic status ng kanyang family, na yung parents niya are both unemployed, tapos umaasa lang sa konting kita sa pagsasaka and sa pagtitrade ng kung ano man yung nasaka nilang crops or agricultural products in exchange ng konting pera para sa pagbili ng basic goods or pagbili ng seedlings, yung mga ganon. Kaya nakakaawa talaga yung situation nila and hindi talaga nila alam kung saan sila kukuha ng mga resources para matugunan yung pangangailangan ni Laika. Tapos, ang masaklap is everyday siya naglalakad mula sa bahay hanggang sa school, vice versa, ng 2 hours. So, biruin mo, pagkagising niya ng 4 or 5 in the morning, ayan, magsisimula na siyang maglakad for 2 hours papunta sa school nila. And sa afternoon, ganun din, katulad ng mga ibang classmates niya na as in, binabaybay nila yung mga maputik na daan. Yung iba is maputik na kalsada na kung saan very at risk na pwede silang maaksidente, lalong-lalo na kapag umuulan. So imagine, kapag umuulan, 2 hours kang naglalakad sa kalsada and ma-realize mo na itong mga batang to ay prone talaga sila sa mga accidents. Pwede silang ma-slide or kapag malakas yung ulan, pwede silang tamaan ng kidlat, yung mga ganon, or pwede silang makagat mga insekto, ng mga ganon. So kung ano-ano yung pwede mong maisip na hazardous na risk na pwedeng ma-encounter ng mga batang ito katulad ni Laika. Kaya, buti na lang, merong katulad ng teacher na si Kenzie Goroy or Kinit Goroy na kung saan kakaiba yung kanyang ugali. It's because dahil sa kanyang soft-hearted na katangian, na characteristics is na i-post niya yung situation ni Laika. So, ayun, ang daming nag-viral agad yung kanyang post and marami ang nag-volunteer na magbigay ng tulong either in cash or in hand. So, ayan, makikita mo na grabe. Sana all ganyan ang mga taong katulad ni Kenzie Goroy. It's because siya ang naging daan para mapansin si Laika ng KMJS or yung Kapuso Mo Jessica Soho team. And ayun nga, na-feature siya ni Maring Jessica sa KMJS. So, this is a very parang lucky day para sa batang katulad ni Laika sa school. And parang blessing din para kay Kenzie Godoy dahil nabiyayaan siya ng parang hindi niya inakala na mapapansin siya ng KMJS. So makikita nyo na nagkaroon ng briefing. Siyempre i-organize muna yung program bago i-feature ang isang subject such as si Laika through kay Kinit Goroy. So, yes, napaka-organize yung program ni Maring Jessica na kung saan nung na-feature niya si Laika tsaka yung kanyang situation is ang dami talagang may gustong tumulong, magpaabot ng kanilang tulong. So, yes, ayan po yung information ni Kinit Goroy.
ayan yung if you're interested para mabigyan ng tulong si Laika. So yes, this video is also an opportunity, additional opportunity para sa mga batang katulad ni Laika na ayan. And this is very thankful sa situation ni Laika and yung the rest of kanyang mga classmates sa school and kay Kenzie Godoy dahil it will be a big help para sa kalusugan ng mga bata na pwedeng makatulong sa kanilang pag-aaral. It's because if you have a proper nutritional intake sa katawan mo, is magbe-benefit yung katawan mo physically, such as magiging mas malakas ka, mas maganda yung growth and development mo, masusustain yung growth. Tapos, ang importante sa lahat, yung mental development, yung concentration mo sa pag-aaral, yung pag-absorb mo ng mga information sa mga binabasa mo or yung turo ng mga teachers, is magiging mas effective yung absorption kapag mas maganda yung nutritional intake mo. And higit sa lahat, kapag maganda yung pasok ng information sa'yo, you are confident, aakit yung confidence ni Laika para makapag-participate siya without, alam mo yun, hindi siya nangangayayat, hindi siya, alam mo yun, down na down dahil nahihiya siya. So, magkakaroon talaga ng full package benefit, hindi lang sa health ni Laika, parang physiological health, pati rin sa mental health, emotional health. And syempre sa social health niya together with her classmates. Kaya basing from sa na-feature ng KMJS sa situation ni Laika, meron tayong nakikitang challenge. And ito ay yung lack of roads, yung mga constructed roads, yung pavements, dahil kahit na nakita natin na ang daming projects dito sa atin, pero meron pa rin talaga yung mga far-flung areas na kailangan talaga ng mga additional na infrastructure developments. Kasi kapag may magandang road or kalsada, it means na mas mabilis na magkakaroon ng trade, ng products, ng goods, yung pag-transport ng services, yung mga ganon. Tapos, mas mapapadali sana yung pagpunta and pagbalik ng mga students to and from schools and home. Ayan. And, syempre, mas magiging madali yung pag-transport ng mga essential needs, goods sa mga schools, sa mga residente, tapos sa mga business areas para magkaroon ng opportunity for trade and development. So, yun yung nakita natin. Kaya parang left behind ang mga nasa far-flung areas dahil sa kakulangan ng mga infrastructure developments such as yung nakita natin na putikan na kalsada na it really takes hours just to reach a certain landmark such as from bahay to school, aabutin ka talaga ng ilang oras dahil kulang talaga sa roads. Tapos, nagpapasalamat tayo dahil sa pag-usbong ng digital technology. And ang isa dito is yung pagkakaroon natin ng internet dahil beneficial talaga ang pagkakaroon ng social media. So, sa mga taong katulad ni Kenneth Guroy, ayan, is isa siya sa mga tao na nagbibigay ng bridge or ng way para makontak ang mga companies such as GMA through their public affairs program such as KMJS, na kung saan ito ang nagbibigay ng liwanag para sa mga underprivileged children such as Laika na mabigyan ng chance para magkaroon ng mas magandang buhay, such as giving them the chance to have a proper nutritional intake to boost their yung capabilities in learning. Ayan. Kaya andyan yung way para hanapin ang mga volunteers such as yung mga taong may kayang mag-donate in cash or in kind through a resource person like Kenneth Godoy para at least ipamahagi yung mga blessings sa mga underprivileged children. So yes, parang there is a series of opportunities kapag nagkakaroon talaga tayo ng digital technology. So yes, we are thanking sa mga taong katulad ni Kenneth Godoy na nagkaroon siya ng chance para mabigyan ng sigla ang mga underprivileged children to further
promote their goal para ma-reach nila yung pag-asang makapag-aral, makapagtapos, and paangatin yung socio-economic status ng kanilang buhay. Kaya, ano nga ba ang life lessons na pwede nating ma-absorb sa topic na ito? So, kung mapapansin mo, very determined si Laika para lakarin kahit 2 hours to and from sa kanyang bahay and school. So, tinitiis niya talaga yung hirap sa paglalakad, tapos tinitiis din niya yung pagkain ng rice lang, tapos toyo, para lang maitawid niya yung gutom niya, and at the same time, para makapag-absorb siya ng information from school as a way for her to elevate yung chances niya na makapagtapos and to have a better life in the future. So, sana all ganon ka-persistent katulad ni Laika. It's because naniniwala po tayo na kapag merong tiyaga talaga, may biyaya in the future. So, doon siya nakitaan ng kanyang teacher na kahit na walang-wala si Laika, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. And I hope na para sa mga batang nalulun sa ML or mahilig magbulakbol, mahilig mag-cutting classes, tignan nyo yung persistence ni Laika. So, she is serving as an inspiration para sa mga ibang kabataan na kahit nang walang-wala ka, is never give up hope. Never lose hope para someday or one day in your life, magtatagumpay ka kapag hindi ka give up sa inyong dreams. I hope na na-inspire din kayo sa story ni Laika dahil she is one of a kind, and I hope na magtagumpay talaga siya sa buhay niya in the future. Kaya, thank you so much, ladies and gentlemen. Always stay safe and have a wonderful day.